ang ebanghelyo ng Panginoon ay kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ebanghelyo. Hindi natin pwedeng maliitin, hindi natin pwedeng baliwalain, hindi natin pwedeng isa-isang tabi. Sapagkat ang kapangyarihan ay dapat gamitin at gamitin sa ikatitibay at ikaliligtas ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit dapat ang ebanghelyo ay maalagaan. Ang ebanghelyo ngayon ay sinisira ng dyablo. Ito ang pangunahing sinisira ng dyablo, ang ebanghelyo. Mula pa sa panahon ng unang daang taon ng pananampalataya, ito ang pilit na sinisira ng dyablo. Kaya sa panahon ng Galacia, ng mga taga-Galacia, ay isinulat ni Pablo ang liham na ito sapagkat sinasabi ni Pablo na may mga kapatid noon na sila'y nahuhulog sa patibong ng hidwang ebanghelyo. Mayroong tinatawag si Pablo noon na ibang ebanghelyo. Ganito ang kanyang sulat sa Aklat ng Galacia sa Kapitulo 1 sa talatang 6. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Ibang ebanghelyo. Basahin natin yan sa wikang Tagalog. Sa ibang ebanghelyo na sa talatang 7 ay hindi naman talaga ebanghelyo. Sa talatang 7, nasabi doon na hindi naman talaga ebanghelyo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Kaya merong tunay na ebanghelyo, may hidwang ebanghelyo, may tamang ebanghelyo, mayroong maling ebanghelyo. Ang maling ebanghelyo ay nagpapabagsak, nagpapahina, nag-aalipin sa mga tao. Pero ang tunay na ebanghelyo ay nagliligtas. Nag-aalis sa tao mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan, mula sa mga kuko ni Satanas hanggang sa yakap ng Panginoong nagmamahal sa kanila. Yan ang ebanghelyo. Ang maling ebanghelyo ay pinapangaral ng mga hidwa at mga bulaang mga mangangaral. Subalit ang tunay na ebanghelyo ay pinapangaral ng mga tunay na mangangaral ng Diyos. At ang ebanghelyong ating tinanggap sa PMCC Fort Watch at sa Home Free Global Crusade ay tunay na ebanghelyo. Yan ang inyong matitiyak. At alam nyo, ang pangangaral ng Home Free Global Crusade, maraming mangangaral ngayon sa ating panahon, pero ito masasabi ko at magagaranti ako sa inyo, ang pangangaral sa Home Free Global Crusade ay ang pinakamalapit sa modelo at halimbawa ng makaapostol na pangangaral sa Biblia. Tingnan nyo lamang ang ating pangangaral. Una, ang nangangaral ay sugo ng Diyos. Pangalawa, ang mensahe ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. At sa kahuli-hulihan, ang ating pangangaral ay nauuwi sa bautismo. Lahat ng pangangaral sa bagong tipan na nasulat, halos lahat ng mga ito ay nauwi sa bautismo. Ang PMCC Fort Watch, ganun ang ating pangangaral. The closest and the most faithful model of evangelism in the Bible is preached by the PMCC Fort Watch. At ang ating pangangaral, mga kapatid, ay sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang mga panahon,
ang pangangaral ng PMCC Portwatch hindi lamang sa mga lansangan, hindi lamang sa mga pamilihang sa lansangan, kundi sa mga pamilihang bayan, sa mga sasakyan, sa mga pantalan, seaport, airport, bus terminal. Nangangaral din tayo sa radyo. Nangangaral tayo sa telebisyon. Nangangaral tayo sa social media. At tayo ngayon ay nangangaral sa pamamagitan ng pandaigdigang ebanghelismo na Home Free Global Crusade. Tayo lang ngayon, kung hindi ako nagkakamali, sa Pilipinas ang gumagawa nito. Kaya kanina nababanggit ko sa aking ina na doon sa mga nagpatotoo, sila'y nangaligtas, sila'y naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Home Free Global Crusade watch parties. Hindi lang sila naligtas doon mismo sa lugar ng krusada, kundi sa mga watch parties. Yung ating kapatid na unang nagpatotoo, wala siya sa Pampanga pero siya'y naligtas, naging anak ng Panginoon sa pamamagitan ng krusada sa Pampanga. Kahit siya'y naririto. Yung isa namang pangalawa nating kapatid ay naligtas at naging anak ng Panginoon sa pamamagitan ng krusada sa Los Angeles. Ang Home Free Global Crusade, ang gumagawa lang yan, mga watch parties. Kaya ito ang kapangyarihan ng Home Free Global Crusade. Sabi nga nila sa Amerika, 2 birds in 1 shot. Dalawa agad ang tinatamaan. Yung nasa lugar mismo ng krusada at yung nasa watch party. At ang pagkilos ng Espiritu Santo ng Diyos ay makapangyarihan doon sa lugar na ginagawa ang krusada hanggang sa mga watch parties. Ang Espiritu ng Panginoon ay gumagawa sa mga tao.